sama-sama tayong magiging saksi. Bago sa saksi, sinalakay ang isang planta sa Marilao, Bulacan na umano'y nag-iimbak ng mga delikadong kemikal gaya ng sangkap sa paggawa ng bomba. 3 Chinese national ang arestado at ayon sa NBI, 100% Chinese-owned ang planta na 3 buwan nilang minanmanan. Nakarehistro raw ito para sa paggawa ng metal alloys pero wala raw kinalaman sa kanilang operasyon ang mga natuklasang kemikal gaya ng 20 toneladang sodium tungstate at nitric acid na ginagamit sa bomba. Pang military application din daw ang ibang kemikal tulad ng tungsten na maaaring gamitin sa artillery, missile coating para hindi ma-detect ng radar at armor piercing. Patuloy ang investigasyon. Nakakatakot ito, baka mapunta sa kamay ng hindi dapat. Initial findings namin, the corporation is owned by 5 Chinese. Pagpasok sa bahay na yan sa Lubao, Pampanga, agad hinarang at pinusasa ng mga pulis ang target na 28 anyos na lalaki. Naaresto kita sa kasalang pagpatay. Ang lalaki, sospek sa pagpatay sa anak ng kanyang live-in partner na 2 taong gulang. Ayon sa mga otoridad, sinakal at sinaktan ng sospek ang kanyang kinakasama nang magkaalitan kahapon, kaya tumakbo palabas ng bahay ang babae. Nung nasa labas po siya, nagsisigaw din po yung bata kasi parang hinawakan daw po sa paa at inihampas po yung bata. Stepfather po yung suspect, anak po ng babae nung kinakasama niya. Bumalik daw sa loob ng bahay ang ina at natagpo ang walang malay ang kanyang anak. Dito na raw sinubukang saksakin ng sospek ang kanyang live-in partner na tinamaan sa braso. Tinamaan din ng patalim ang kanang bahagi ng tiyan ng bata. Naisugod ang mag-ina sa pagamutan pero dead on arrival ang bata. Kasunod nito, tumakas ang sospek pero kalaunay naaresto sa bahay ng kanyang tiyuhin. Nakakasuhan din ng mga otoridad. Na-recover mula sa sospek ang sachet ng hinihinalang shabu at isang granada. Walang pahayag ang sospek tungkol sa mga na-recover sa kanya pero aminado siyang nag-away sila ng kanyang partner at natamaan lang daw niya ang bata. Nalagaan ko rin sila. Kailangan ko po na sarili kong anak yung 2. Allegedly, nagselos daw po yung lalaki. Nakakulong na ang sospek na maharap sa patong-patong na reklamo. Labis naman ang paghihinagpis ng magulang ng bata. Tumaan din po yung pagramdam ko na nahuli na. Parang huwag na po sana pakawalan yun. Salamat po dahil napakabilis po na nahuli yung suspect sa pagpatay ko sa anak ko. Salamat dahil hindi po kayo tumigil umaga hanggang gabi. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Kinaladkad at sinabunutan ng mga kaeskwela ang isang grade 8 na estudyante sa loob mismo ng kanilang classroom sa Quezon City. Iniimbestiga na yan ang pamunuan ng paaralan, gayon din ng DepEd. Saksi, si Ian Cruz. Pinagtatawanan at sinisindak pa ang grade 8 na estudyanteng yan sa loob ng isang classroom sa Bagong Silangan, Quezon City. Habang nakapalibot ang kanyang mga kaklase, bigla na lang siyang sinabunutan. Ang biktima nahulog mula sa kanyang inuupo ang armchair, kinaladkad at winasiwas pa sa sahig. Sa report ng principal na nakarating sa central office ng DepEd, ilang beses umanong sinaktan ang biktima noong araw na iyon. Dahil sa takot ay hindi siya nagsumbong sa kanyang mga magulang. Ayon naman sa kwento ng aming source na tumangging humarap sa kamera, mayroon umanong di pagkakaunawaan ng biktima at ang babaeng leader ng grupo. Sinikap naming makuha ang panig ng grupo pero tanging ang kapatid ng isa sa mga nanakit ang aking nakausap. Ikiit niya, ang kapatid ang unang binuli umano. Batay sa sinabi ng source, natunto namin kung saan nakatira ang biktima para sa nahinga ng pahayag. Pero tumanggi ang mga magulang ng bata na makausap namin siya, gayon din ng sangguniang kabataan. Sa pahayag ng Bagong Silangan High School, sinabi nitong may seryosong alegasyon ng bullying at iniimbestigahan na nila ang insidente. Hiling nila sa publiko na magtiwala sa mga nailatag na noong paraan ng paghawak sa sitwasyon. Tiniyak din nila sa kanilang mga estudyante at kanilang pamilya na committed silang maglaan ng anilay safe and supportive learning environment. Bawal nila ang anumang paraan ng pambubuli at aaksyonan nila ito. Siniguro naman ng DepEd na tutugunan nila ang insidente at inatasan na bilisan ng paaralan ang investigasyon. Nagsagawa naman ng pulong sa Child Protection Committee ng paaralan para matiyak na mapakikinggan ang lahat ng panig.
Titiyakin daw ng DepEd ng suporta para sa nabully na estudyante, gayon din sa lahat ng apektadong mag-aaral. Nire-review rin ang pagsunod ng paaralan sa mga pulisiya kontra bullying. Humingi na rin ng tulong ang DepEd sa Philippine National Police para sa investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Patay matapos pagbabarilin sa Pavia, Iloilo ang driver ng LTO Region 6 Director. Sa kuha ng CCTV kagabi, kinakausap ng magkapatid na suspect ang biktima nang bigla siyang sapakin na isa sa mga suspect. At saka pinagbabaril kahit natumba na. Tumakas sa mga suspect pero naharang sa checkpoint sa bayan ng Sara. Hindi humarap sa kamera ang mga suspect pero ayon sa kanila, palagi silang tinitignan ng masama ng biktima na 2 beses na raw nilang inireklamo sa pulisya. Ayon naman sa Pavia Police, walang record sa kanila ang biktima pero inaalam kung may reklamo nga laban sa kanya. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng pamilya ng biktima. Pinagpapaliwanag ng COMELEC ang isang kandidato sa Pasig City kasunod ng sinabi niya na pwede raw siyang sipingan ng mga solo parent. Ang kandidato humingi na paumanhin at sinabing nagbibiro lang siya. Saksi, si Sandra Aguinaldo. May mga nabigla sa sinabi ng isang kandidatong tumatakbo sa pagkakongresista habang nangangampanya sa Pasig City. Kaya ito ho ang bag ko para sa mga solo parent ng Pasig. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, malinaw, nireregla pa, at nalulungkot, minsan sa isang taon, pwedeng sumiping ho sa akin. Ang pahayag na ito ni Attorney Christian Sia umabot sa Commission on Elections o COMELEC. Kaya isang show cause order ang ipinalabas ng COMELEC Task Force SAFE. Pinagpapaliwanag siya sa loob ng 3 araw kung bakit hindi siya dapat masampahan ng reklamong election offense at petition for disqualification. Sa pananaw ng COMELEC, posible raw itong paglabag sa resolusyon ng COMELEC kontra diskriminasyon. Partikular ang probisyon nito kaugnay sa discrimination against women at gender-based harassment. Hindi kami papayag na may mga bastusan dito sa ating pong kampanyahan. Hindi nakakatawa yung biro na gano'n. Sapagkat pag walang ginawa ang COMELEC, parang wala namang kaming kwenta. Sa lahat po ng mga iba pang mga kandidato, gawin lang po natin tama ang ating pangangampanya. Fair to everyone. Pinalagan din ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang sinabi ni Sia. Alam niyo yung mga solo parents, malalim na yung pinagdaraanan nila. So kung gagawin lang niyang biro yung mga pinagdaraanan ng mga solo parent, kung sa mata niya ay pwedeng gawing punchline ang buhay ng mga solo parent, sa amin mali yun. In fact, nakakainis at offensive. Nakakasira ng sensibility, lalong-lalo na sa isang tao na naghahangad na tumakbo sa isang napakataas na posisyon. It's really not funny. It's not done in good taste at all. Humarap naman sa media si Sia para magpaliwanag. Sabi niya, biro lang ang sinabi niya. Batid daw niyang nakasakit siya ng damdamin kaya humingi siya ng paumanhin. I'm sorry po na lumabis po ang aking salita at mali po ang napili kong biro para po magpatawa sa isang political focus. And I promise po na hindi na po yan mauulit. And I hope na pabigyan po rin tayo ng pagkakataon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Hinahanap ang may-ari ng isang SUV na nasangkot sa panibagong insidente ng road rage sa Quezon City. Ang driver ng SUV na may plakang 8, nagbantang babarilin ang kaalitan. At sa Antipolo naman, nagsuntukan ng rider at e-trike driver na nagkasagian. Ating saksihan. Mag-aalas 3 kahapon nang maabutang ng susuntukan ng 2 lalaking yan sa gilid ng kalsada sa sumulong highway sa Antipolo City. Rider at e-trike driver ang dalawa na parehong tumama sa pader habang nagpapalitan ng suntok. Paano nga ba sila humantong dyan? Parela naman kaya dyan madamay kami. Hindi pa masyadong kita sa video pero nasa loob pa lang ng e-trike ang driver nito. Tila nagkakainitan na sila ng rider hanggang sa hinatak na ng rider ang kaalitang driver papunta sa gilid ng kalsada at doon nagsuntukan. Maya-maya, isa pang rider ang lumapit para awatin sila.
Ayon sa barangay, nagsimula ang away ng masagi raw ng motor ang e-trike. Driver daw ng e-trike ang unang naluntok. Ang kinagalit dun nga kasi nasira niya yung pan. Kaya daw siya nagalit. Inamin naman ng nanuntok na talagang nabigla siya. Kaya sa init daw ng kanyang ulo, sinuntok niya kagad yung nakabangga. Kaya pagganti ng ating nakabangga, sinalyas siya, di ba? Sinalyas hanggang napunta sa pader. Nagharap na raw sa barangay ang magkabilang panig na sinusubukan pa namin makuhanan ng panig. Medyo kumalma naman po. Bagkos nagkamayan sila, nagkasundo naman. Pinamin naman nung nila nagkamali pa rin. Ayon sa Antipolo Police, wala pa silang natatanggap na reklamo kaugnay ng insidente. 2 driver din ang nagkainitan sa Quezon City. Sa viral video na ito sa social media, kita ang paglapit ng SUV driver saka binantaan ang nakainitan driver. Ang sasakyan na nagbantang driver may number 8 protocol plate na ini-issue lang sa mga kongresista. Sa isang pahayag, sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na base sa video, mukhang peke ang plakang gamit. Tila wala raw kasi itong mga security feature ng tunay na 8 protocol plate. Hinimok ni Velasco ang mga otoridad na agad imbisigahan at panagutin ang driver ng SUV. Inaalam naman ng LTO kung sino ang may-ari ng SUV. Sa gitna ng mga sunod-sunod na insidente ng away kalsada, naungkat tuloy sa kamera ang ilang nabingbing panukala kontra road rage. Apela sa Pangulo ng isa sa 9 na may akda ng panukala, sertipikahang urgent ang mga inihain nila na pinagsama-sama na ng komite sa isang substitute bill. Hindi bababa sa 250,000 pesos na multa at 6 na buwang pagkakakulong ang panukalang parusa. Kung may nasaktan o namatay, nilinaw sa panukala na haharap pa ang akusado sa hiwalay ng mga reklamo sa ilalim ng Revised Penal Code. Siyempre, yung mahigpit na parusa ay of course maaaring makabawas sa mga insidente ng mga agresibong nagmamaneho. Ang dami ngayon, walang pasensya. Of course, pagsulong din ng disiplina sa kalsada. Kailangan ng katapat na panukala sa Senado, pero sabi ng Senate President, anong pinagkaiba nito sa murder? Dahil yung huling road rage incident sa Antipolo, sinampahan na ng kasong murder yung bumarel. So anong pinagkaiba ng road rage bill na ito? Paano niya mapapadali? Paano niya mapapabilis? O paano niya maliliwanag pa yung krimen kung sakasakali? Ayon sa Automobile Association of the Philippines, hindi bagong batas ang kailangan, kundi mas striktong pagpapatupad sa mga kasalukuyang batas. Dagdag din daw rito ang pagbabago sa asal ng mga motorista at driver education. Problema natin sa Pilipinas, hindi batas, enforcement, and following rules. Dami-dami nating batas eh. Kailangan din daw pairalin ang pagiging mahinahon at magkaroon ng tamang pag-ugali sa tuwing magmamaneho. Dapat paglabas mo sa kalsada araw-araw, ang attitude mo ay, pagbibigyan ko yung gustong sumingit sa akin. Minsan kasi ang tinatawag nila dyan, perceived slight. Kinat ako eh. Hindi ka naman kinat eh. Diba? May bato rin sa kanan, iniwasan niya yung bato. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.